Assistant Secretary Pat Martin ng Presidential Communications Office of PCO. Magandang umaga po, Asik Pat. This is Erwin Tulfo po and Aljo Bendijo. Good morning po. Good morning. Asik, good morning again. Good morning, Kong. Good morning, Sir Aldo. Opo. Ma'am, paano ito ngayon? Alam naman natin na hindi naman galing sa Pangulo ito. Pero in the future, paano kaya natin maiwasan ito? May advice ba kayo na ang sabi ng DICT, huwag maniwala basta-basta. I-check muna, di ba? Asik, tama po ba? Yes po. Actually, yung video po na yon has since been deleted after we put out the statement, no? So, talagang hinihikayat namin yung mga citizens to be maging mapanuri. Kaya meron po tayo sa Presidential Communications Office na Media and Information Literacy Campaign. Kasama din po natin ang Radyo Pilipinas sa campaign na yan. And we also are encouraging everyone, no, to report whatever, kung may makita na po tayong mga fake news or misinformation, disinformation, malinformation sa online spaces po natin. Actually, hindi lang po ito ang kauna-unahang artificial intelligence, no, na fake news about na sa usapin ng West Philippine Sea. Meron din po tayo nakikita ng mga artificial intelligence na manipulated na mga photos naman po ng mga about sa parang may mga nag-warmongering, no. So we are also encouraging everyone to please be maging mapanuri when it comes to sharing these things and mag-report din po sa atin pag may mga nakikita pong mga ganitong klaseng information online. Siyempre, katuwang po ng Radyo Pilipinas ng programang Punto Asintado Reload ng PCO sa pagpapalaganap ng totoong balita. Oo, yun lang. Ngayon, importante dito, edukasyon dahil may mga pag-aaral, Asek, 9 out of 10 ng mga Pinoy, biktima ng fake news. Yun, hilig tayo sa mga ganun. Kasi nga tayo ay number 1 capital sa ika. Ngayon hindi naman number 1, pero nasa top 10 tayo na gumagamit ng mga social media. Share ka agad, ganun. Kahit na narinig lang ni ganito, na kahit na galing kay Marites, akala mo gagawing balita. So yun ang nakakatakot. Pero mabuti na lang itong ganito. So ito po ba, ma'am, may pinaimbestigahan na? I believe may instruction na po Malacanang sa DICT, NBI at PNP na tugisin ang gumawa nito at nagpapakalat para hindi na po pamarisan ito, Asek Martin. Yes po, actually the DICT has already been doing its investigation and nakita po nila na they might not be looking at local hackers lang. Baka daw po ito ay may foreign hackers na din na involved. Saan kaya galing ito? Ganitong gawain. Baka galing dun yun. Ay, doon sa kabila. Doon sa Alam mo, kabila parang yan, no? suspetsa ko lang. So, ma'am, ang abiso ninyo sa publiko ay mapanuri. Huwag lahat ng napapanood sa social media ay paniwalaan kaagad. Yes po, Ko. And also, I encourage everyone then, no, to like and follow the official pages of the government. Inaano naman po natin na laging maghatid, no, ng timely na updates pagdating po sa mga pronouncements ng ating Pangulo. So if they want to know what the President is saying, they can just look at his official pages and the official pages PCO. of the government. Baka yan ba, nagpakalat? Yan ang katayo na yan? Baka ito. Alam ko to Kasi eh. nakakampa eh. Parang may... Yan, no? Parang may... May Gcash pa. parang parang suspicious looking character ito. Parang suspicious. Ayan na naman, Ayan, ito. Ito, tingnan mo to, live to. Ay, Ayan, Ay, sigurado ay malang nag-scroll ka lang dyan, ha? Baka mamaya, alam mo na, magkakaproblema dyan. Anyway, Asek Martin, meron ba kayong hotline na pwedeng tawagan para ma-check ng mga kababayan natin ng PCO o Malacanang? Totoo po ba ito na sabi ng Pangulo walang pasok ngayon? Baka mamaya pating gano'n. No. Walang pasok ang lahat. I-announce sa umaga. Paano ba ito? Meron po bang pwedeng i-check, Asek? Well, open naman po ang ating
Facebook pages, ang ating Ayan. Instagram pages, Wow. message din dyan. You can also call for the Presidential Communications Office at 8734-5966. Sandali lang, mama, isusulat ko lang. 8734-9966. 5966. 8734-5966. Ayun, ha? Ayan na bayan, ha? 8734-5966 para ma-check agad ninyo. Pwede rin tumawag ho dyan yung mga kababayan natin. Ma'am, at saka, ito ba 24/7 or 8 hours a day ang operation nito? Kung sa phone po, it would be 8 hours. Bukas po kami 24/7 sa aming mga social media pages. 8 hours ng telepono. Gawin nyo 24 hours, ma'am. Maganda yan. Natawa tuloy si Asik Martin. Ma'am, ito may tatanong lang ako. Ako po ay nagpapasalamat kami ni Paring Aljo na finally meron pong kami na contact na sa PCOO. Ikaw na bang official na magsasalita sa mga interview ng kahit sa Radyo Pilipinas na or PTV? Yes. Hindi pa? Actually, hindi naman po, but it's just, itong topic po kasi is under the Digital Communications. Sa digital ka? Digital, Yes po. Digital. Paano kung tawagan ka namin through digital din? Pwede. Pwede siguro. Pwede din po. Pwede din. Tsaka next time, Asek, pwede ba makita namin ang iyong beauty? O hindi lang yung magandang boses? Dapat pag mga... Para tumabi siya doon kay Ma'am Daphne. Yan. Para Pwede. makita natin Pwede. si Asek Martin. Maganda si Asek Martin. Presidential Communications Office. Ayun. Yan, para Anyway, Bisita Asek. po kami dyan. Ano po? Bibisitahin po namin. Yeah. Nako, may tutuwa si Pare Aljo. Anyway, ma'am, Dito ka sa gitna. maraming salamat po sa inyong panahon with us. Kumusta niyo po ako kay Secretary Cheloy at sa inyong mga kasamahan dyan. Salamat po. Salamat Thank you po. for the opportunity. Maraming nakausap po kami. salamat din po. Thank you po. Ayan. Good morning. Yusek Jeff D, nasa linya na. Yusek, magandang umaga. This is Magandang Aljo umaga Bendijo with Kong Erwin Tulfo. Magandang umaga po, Congressman Erwin Tulfo. Nagkausap po muli tayo. Opo. Yusek, nasaan na po itong pinapatugis na ho yata, pinaimbestigahan na ho itong nameke ng boses ng Pangulo at delikado nga ho ito. So, saan ho tayo sa investigasyon? Ito ba may locally manufactured or ito ay galing sa ibang bansa? May duda ako galing sa ibang bansa ho ito eh. Yung ating investigasyon po, kinakailangan ipakipag-ugnayan po natin yan sa National Bureau of Investigation o kaya sa Philippine National Police. Yan. Kasi po, walang police powers ang DICT. Gayon pa man, simula po nung weekend, nakikipag-ugnayan na tayo sa YouTube, sa Google, at sa katunayan ay tinake down na nila ang maraming mga channels. Channels po ang tinake down nila. Okay. Hindi lang yung video. Dahil paulit-ulit po siyang lumalabas mula pa nung weekend hanggang kahapon. Kung mapapansin po ninyo, karamihan sa mga link ay hindi na functioning ngayon. And then of course, ang kasunod niyan ay sumulat na dapat din ang ating law enforcement sa Google upang pasabi sa kanila o upang sila po ay makompel na magbigay ng additional information. Kasi pag kami baka kasuhan pa kami ng privacy rights, ano? Pero pag yung NBI na, totoong totoong investigasyon na may police powers of the state para ma-compel magbigay sila ng information about the ownership of these channels. Tapos pwedeng kasuhan. Tama po ba? Pagkatapos po noon, pwedeng kasuhan Kasi- either under the revised penal code or Yeah, survivor's rights kasi law po. Yusek, walang nasasampulan eh. We need to set an example, manghuli ng isa o dalawa o lima o ilan ba dyan, at kasuhan para makatikim sila yung kasi walang nakakasuhan. Laging hindi nahahanap, di ba? Mahirap hanapin. Pero pag meron tayong nakasuhan dyan, maganda yan at ipakita natin yung mukha nila din sa mga YouTube, Facebook at dito sa programa namin para matuto na wag magpakalat ng mga fake news, Yusek. I totally agree po sa inyo, Congressman Erwin. Hindi lang ito, pati yung naalala nyo nung huli nating interview, yung tungkol naman dun sa recruitment of government and military personnel na nangyayari. Dapat po talaga mahanap natin yung mga nasa likod ng mga gumagawang ito. Well, of course, meron ding limitasyon ng law.
the application of law is local to that particular country. So if Yes, these people tama. are not from the Tama, Philippines, Yeah. medyo mahirapan din tayong makasuhan sila. No? Yan. Kasi talagang bukas ang social media sa ang bilis lang kasi kung makapasok ka kahit anong apps, kahit anong site, kahit anong pages sa social media, sa FB, okay sa YouTube, pati mga bata pwede makapasok dyan. Yan ang Wala tayong nakakatakot panuntunan dyan. eh. Paano natin Nakakatakot din makontrol? talagang kailangan na itong makontrol. Ang nakakatakot din dyan, Yusek, yung mga batang maliliit. Yun. May access na ngayon sa mga kung ano-ano mga porn. Hindi kagaya dati nung ako high school. Kailangan hanapin mo yung mga Playboy magazine ng tatay mo o ng kuya mo. Ngayon, kukuha lang yung bata, lipat lang siya, YouTube, di ba? Bilis lang. Tignan niya, yung mga i-type niya, nude, naked. Nako, Makikita niya na sa Google. Ang ganito mga So, siguro itong kailangan natin sunod na pag-aralan, Yusek Jeff, ano po, para paano natin ma-contain. Or, yung mga parents siguro, dapat meron kayong responsibilidad. Hindi lang responsibilidad, kundi laging i-check at meron kayong pwede nyo buksan yung account ng anak nyo anytime. Alam mo sa Amerika, Yusek, tama ba? Nachi-check dun eh. Yung wifi connection mo, machi-check ng nanay eh. Tama. Kung pumasok siya sa mga pinagbabawal na sites. Kaya ba yun? Yusek, Dito sa atin? Pilipinas? Kaya. That is, yun. meron po, hindi po kailangan ng batas, pero lahat po ng teknolohiya ngayon may tinatawag na parental controls. Yan. Yung inyo pong router sa bahay may parental control. Yun. Ngayon din po yung pag gumagamit po kayo ng tablet, Android o iOS, Apple, may parental controls po yan. Makikita po ninyo kung anong ginagawa Yun ng ang bata. kailangan. Monitor. Pero merong mga bago ngayong mga app na pag hindi sinabi ng bata, hindi alam na nga dahil mga bata pinapadala na ng cellphone sa school. Yes. Doon sa school maglo-load. Yun ang Tama po kayo yun ang dyan, problema Congressman. diyan. Oo. Yung anak ko nga po, 10 years old, nakikipag-debate sa kanyang tatay na cybersecurity na ang pinag-aralan. Kita mo? At nakakalusot pa rin po. Kita mo? Diba? May mga kilala din ako ngayon, nagliligawan na at 10 years old. Imbis na atupakin ang pag-aaral, panliligaw. Exchanging mga love letter. Kaya nawiwindang yung batang estudyante na babae o lalaki dahil nagliligawan. Dati, nung panahon natin, kailangan papel ipadala mo. Ngayon, kahit nasa bahay. Love letter. What are you doing? I'm laying down. Let me see your room. Kita mo, Let me sasabihin see mo. yourself. Yeah, let me Ganon. see your face. Ayan. Because I miss you. Diyos ko po. What's the color of your socks? Yan, nakakatakot, Yusek. Anyway, sir, maraming salamat po sa oras po na binigay niyo po sa amin. Good Salamat, morning po. Congressman Good morning. Maraming Totoo yan, ha? Nung nasa Amerika, papasok. Pumasok ka dito sa site na to, ha? Sabi ko, hindi ako yan. May ganun. May ganun, ha? Ito, si Ma'am, Ay, si si ano Ma'am pala? Josel de Guzman. Si Mr. Josel de Guzman to. Josel, si Sir Joel, co-founder ng Scam Watch Philippines o Pilipinas. Magandang umaga po, Josel. Magandang umaga po, Kong Erwin at Boss Aljo. Salamat Yes, po sir. sa pag-ibigay namin sa amin. Paano ba natin ma-detect yung lalo na mga ordinaryong kababayan natin, yung mga ordinaryong na may mga cellphone, alam mo na sa social media, ilang katuan, lunchtime, naka-social media, nagpupan, na yung pinapanood niya ay hindi talaga mga fake. Yung mga ino-offer sa kanya ay hindi fake, hindi scam. Paano ba? Meron ba pamamaraan, Sir Josel? Well, yung nangyayari po ngayon, pagdating po sa AI, particularly dito, ang AI sa dalawang klase. Yung una po yung video. So ito po ngayon yung common sa mga public figures, sa mga celebrities. Sila po yung unang binibiktima. So madali pong ma-detect kasi nasa baby steps pa po yung mga deepfake software. Hindi pa po siya readily available for commercial use. So yung pong nakakakuha dito, kailangan meron po siyang skill at alam po kung paano maggamit. Kasi titrain mo pa yan yung AI para mag-sync yung mukha at saka yung image at kailangan mo ng source. So dito po marami po tayong inilapit din sa amin ng mga celebrity sa mga offer sila ng mga unregistered food supplement or yun, marami yan. So para makita nyo po, yung unang palatandaan pag video deepfake, medyo blurry po siya. Kasi ngayon naka 4K na tayo, naka HD na. So kapag unang tingin mo doon medyo malabo, medyo blurry yung mukha,
Fake. Isa pong palatandaan yon. Pangalawang palatandaan, tingnan niyo po yung mata, medyo unnatural po yung galaw. Tapos yung pangatlo po, hindi po nagsisync yung audio sa video. So, tama. Pagdating naman po sa voice, yung voice po kasi, kahit pa po nung wala pa pong AI at deepfake, ginagamit na po yan, lalo na sa mga leaders. So sa US po, madalas pong gamitin, kinukuha po nila yung mga phrases ng mga speeches, tapos pinagtutugma-tugma. So akala mo totoo. Medyo mahirap gawin yon. So ito yung mga panahon ni na Obama. So ngayon ay so madali na siyang gayahin. Pero ang dapat nyo titingnan, katulad ng sinabi ni Kong Erwin kanina, dito kay BBM medyo nga nakakabahala. Pero pinakinggan mo, medyo mabilis. At saka yung mga words at pronunciation. Ito yung medyo hindi pa perfected yan eh. Pero ito yung nakakatakot. Last month, exactly a month ago, in-announce ni OpenAI, yung number one AI company sa buong mundo, na meron na silang bagong software. Kasi itong OpenAI, siya yung nag-launch ng ChatGPT. So yung ChatGPT, commercially available na siya ngayon. So kung gusto mo magpagawa ng speech, gagawan ka niya ng speech. Kung gusto mo magpagawa ng news story, gagawa ka niya ng news story o letter. So ngayon, yung OpenAI na to, meron silang demo last month. Ito ang tinatawag na voice engine. Although hindi pa nila nilalabas commercially, ang kailangan lang nila 15 seconds of the sample o nung boses. And then kaya nang gayahin nung software nila. So ang sinasabi nila ngayon sa Amerika, hindi muna nila ito nilalabas sa election sa US. Baka gamitin. Pero ang pangamba namin dito is, paano pag naging commercially available na yan? Kasi yung layunin ng Scamwatch Pilipinas, i-educate po yung mga tao para makaiwas sa scam. Ngayon pa nga lang po na hindi pa perfecto yung AI, halos ang dami na pong scam. So yun po yung kinakabahala namin. Ayun, kaya yung nakatayo-tayo na yan, no? Yan, mukhang nang-scam na eh. Ha? Baka scammer ang kuan yan. May bigote pa. May bigote pa, nakaitim pa. Mukhang naghahanap ng mga biktima eh. Yan. Parang Buha, kilala ko yan. Ha? Kilala ko yan. Ako rin, parang nakita ko dito somewhere eh. Parang Somewhere nakita kanina. Kanina lang. Yan, parang scammer to, kaya laging pinagdududahan nito eh. Konti kimot. Pinagdududahan sa opisina niya eh. Ayan na nga. Anyway, maraming salamat po. Sir Josel De Guzman, ng co-founder ng Scamwatch Philippines. I will be Maraming salamat getting in po, touch Kong with you Erwin from time to at time po. Sergio. Salamat po. Sige po. Salamat.